Isang magandang gabi po sa ating lahat at mga kapatid natin na binabati ko po muli sa ating online service natin ngayong Monday edition. Mga kapatid natin sa Pilipinas, si Away Family, mga pastors po natin, sina Bishop, at dito rin po sa Europe at sa ibang dako pa ng lugar kung saan po nakatune in kayo at kanina pa naghihintay para sa ating online service po natin tonight. At muli po, babasahin ko po yung binasa kaninang sa Jeremiah 23 verse 5 to 6. Sa English ko naman po babasahin. Verse 5, "The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior, Jehovah Chidkenu." Yan po yung ating pag-aaral ngayon, the names of God. He is Jehovah Chidkenu, the Lord, our righteous Savior. Tayo po'y manalangin muli. Lord God, maraming po salamat sa pagkakataon at pribilehiyo na mapag-aralan namin ang iyong salita, ang iyong banal at makapangyarihang salita. Lord God, patuloy na dalangin namin na ikaw ang sumama sa amin. Let your word be birthed in our heart and let your Holy Spirit guide us into all truth, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat mula sa umpisa hanggang matapos ng aming pag-aaral ng salita. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus at lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi at sumigaw ng Amen and Amen. So dito po, babasa po natin dito, dito po sa Jeremiah po, ito po yung background na problema po ng the times of Jeremiah, yung pong apat na background po dito, the problem of false shepherds, the punishment of false shepherds, and the promise of the true shepherd, and the purpose of the true shepherd. So sa verse 1 po, who to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord. Dito po, mapag-aralan po natin yung the problem of false shepherds. Kaya nga po merong Jehovah Chidkenu na pag-aaral natin dahil siya po yung righteous Lord po natin. Dahil ang problema po ng false shepherds po, yung pong they destroy, yung pong mga sheep, God condemns the unfaithful leaders or mga shepherds for failing to care for His people. Instead of encouraging them, sila pa ang nagiging dahilan ng pagkasira ng pananampalataya ng mga mananampalataya. At ito po ay babala ng Diyos na dahil sa kanilang unfaithful leadership, they scatter people instead of gathering them. Yung maling pamumuno po, yung bayan ay naliligaw at nawawala ng direksyon ang mga tao. Yung bayan, disregards their responsibility. Hindi nila pinahalagan ang pagiging katiwala ng Diyos. Kaya ang maling pamumuno ay nagdudulot po ng pagkalito ng mga tao at yung pong tulad ng nangyari po sa bansa natin, may mga corruption, at hindi lang po naman sa bansa po natin, may mga iba't ibang bansa, hindi lang po nahalata natin, hindi pa natin nararamdaman sa iba, pero karamihan po, may mga corruption, may nangyayaring mga anomalya sa leadership. So, yung pong binabalaan ng Diyos ang mga pastol o mga pinuno na sumira at nagkalat ang kanyang mga tupa. Ito po ay halip na alagaan nila. Dahil dito, pananagutin sila ng Diyos sa kanilang mga ginawa. So, yung pong mga pananagutan ng pinuno sa Diyos, ito po may pananagutan po ang mga pinuno sa Diyos. Ibang otoridad, halimbawa sa pamilya, ikaw leader ng pamilya, sa simbahan, trabaho o komunidad. Hindi lamang ito pribilehiyo po na tayo binigyan ng pagkakataon maging leader. Ito po ay isang malaking responsibilidad. Kaya, dito po tayo tinatawag, kung tayo tinatawag na leader, dapat tayo po ay yung daluyan ng buhay at hindi po yung pagkawasak o magbigay po ng sugat sa mga tao. So masakit po sa Diyos ang napabayaan ng kanyang bayan. So kaya nga po nag-warning siya dito na yung dinidestroy nila yung bayan at sabi niya dito sa verse 2, sa ating point number 2, yung the punishment of false shepherds. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds who tend my people, because you have scattered my flock and driven
them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment, sabi niya, on you for the evil you have done, declares the Lord. So, yun po dito sa punishment of false shepherds, God Himself will justify them, will judge them. And sabi niya, I will bestow punishment on you for the evil you have done. So, dito po, makikita po natin dito na ang pagkakalat ng mga tupa ay may sa ating mga spirit pala po. Kaya po yung binanggit ko po kanina, yung maling pamumuno ay nagdudulot po ito ng takot, pagkalito o paglayo ng tao sa Diyos po. Pagdating po sa spiritual at hindi lang po nga sa spiritual kundi sa mga political realms po ang ating salita at yung sa ating pong leadership, kailangan mag-ingat po tayo dahil yung sa pamamagitan ng ating salita o yung kilos natin ay maaring maglapit sa Panginoon o maglayo sa Diyos, maglayo sa kanila sa pananampalataya. So, ito po, hindi po pinapalagpas ng Diyos ito. They cannot escape judgment. At hindi po pinapalagpas ng Diyos ito yung kawalan ng hustisya at sinasabi ng Diyos na ako ang magpaparusa sa inyo. So, maaring hindi agad makita natin yung hustisya. Hindi natin mararamdaman agad. Pero may panahon ang Diyos para sa paniningil at pagtutuwid po sa bawat isa sa atin. So, suriin po natin ang ating mga puso. Lalo na kung tayo may responsibilidad. Tanungin natin sarili natin, ako ba ay nagiging pastol o nag-aalaga o ako ba ay nakakasakit ng damdamin ng tao o nagiging dahilan ng paglayo ng tao sa komunidad o sa simbahan. So yung pong paano po natin sinasabi na God's justice is righteous. His judgment is true and equitable. Bakit po? Pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan o nakagawa po tayo ng kamalian, may pagdurusa po at may consequences po. Pero pag tayo po ay meron pong pagdurusa, pero hindi naman tayo nakagawa ng kasalanan, ito po ay inaalaw ng Diyos. Pero magpasalamat po tayo dahil meron po tayong Diyos na nagtatanggol po sa atin. So tayo po, kung tayo po ay dito na pinag-aaral natin, kung tayo po ay nakakaranas ng pang-aapi o pangungutya o anong ginagawa sa atin na mga injustices sa buhay po natin, ito po ang sinabi ng verse 3. I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will bring them back to their pasture where they will be fruitful and increase in number. So ito po yung number 3 points po natin, the promise of the true shepherd. So God will gather His flocks. Ibabalik po ng Panginoon yung mga taong naligaw. At ito po ay meron pong assurance of protection and peace na pinangako po ng Panginoon. Kapag ibinalik ng Diyos ang kanyang mga tupa sa pastulan, may kasamang kaligtasan, kapayapaan. Ito po yung pangako po ng Diyos. At dahil ang pastulan po ay simbolo ng lugar kung saan may sapat na pagkain, pahinga at protection. Yan po yung pangako po ng Diyos. And God does not abandon His people dahil may katiyakan na pag tayo nasa pangangalaga ng Diyos, hindi man mawala yung ating mga problema, may kapayapaang nagmumula naman sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo pababayaan na harapin natin ang ating mga problema, ang ating mga suliranin, ang ating mga pinagdadaanan, tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos. So, God does not abandon His people. Siya mismo ang kikilos, Siya mismo ang kikilos upang tipunin at ibalik ang kanyang bayan. Kung tayo makaranas ng mga paglayo natin sa ating mga pamilya o nakaranas man tayo ng physical, sa emotional, sa ating mga buhay o spiritual, hindi kailanman sumusuko ang Diyos na tayo po ay tulungan at sumaatin po ang Diyos at maaring may mga taong nawala, hindi natin nakakasama, yung mga nasaktan, nakaranas po ng mga persecution. Ngunit ang kanyang presensya po, ngunit ang Diyos po ay laging tapat dahil yung presensya niya ay sapat na po para hindi tayo lumayo sa Kanya dahil sa ating pagsunod po sa Diyos ay ito po ay merong walang hanggang pangako sa bawat buhay po natin. So yun po yung binibigay po ng Diyos sa atin na
dahil tayo po ay flocks ng Panginoon at hindi po tayo ipababayaan dahil kung tayo po may pananampalataya sa Panginoon, kung merong mga nagkakamali mga leader sa atin, wag po tayong malungkot o lumayo sa Diyos, kundi panghawakan po natin yung promise of the true shepherds. Kaya sabi niya doon sa verse 4, I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will be missing, declares the Lord. Ito po yung point number 4 po natin na the purpose of the true shepherd. So yung divine provision po ng Panginoon, God Himself will provide faithful leaders. Yan po, pinangako po ng Panginoon niya na siya mismo yung magbibigay ng faithful leaders. Kung tayo po ay meron po tayong karanasan sa mga leader ng buhay po natin o ng pinuntahan po natin at tayo po ay na-dismaya o na-discourage po tayo, yung Diyos po ang magbibigay sa atin ng faithful leaders. Kaya dahil po tayo, kung tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Dahil sabi niya, He cares for the sheep. Pag sinabi He cares for the sheep, He will nourish and protect the flock. Pinoprotektahan po niya yung flock at halimbawa, pinapakain. Dito po sa CIY, pag tayo po ay nagagather na po, busog na po yung ating tiyan, busog pa yung ating spiritual. Hindi po tayo lumalabas dito ng gutom. So, God will care for the sheep at yung pong kumukuha po siya ng tamang leader para maprotektahan yung kanyang flock, yung kanyang mga tupa. And then, He comforted the sheep. This is the end of fear, free from terror and anxiety. Kaya sabi nga, they will no longer be afraid or terrified. Sabi niya, nor will any be missing. Wala nang mawawala dahil nandoon po yung kanyang purpose na ibabalik niya yung kanyang mga tupa. So, sabi niya dito, yung conserve the sheep, He conserve the sheep, He will restore them. No one will be lost or absent. Wala na pong mawawala. Yung absent from the community, from the church, o sa bayan, o sa pamilya. At yun po ang magpuprovide po ang Panginoon ng totoong shepherd. Kaya meron pong dalawang klase ng shepherd. The two kinds of shepherd, the good shepherd and the hireling shepherd. Sabi dito sa John 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Wow, talagang iniaalay niya yung buhay niya para sa mga sheep. Ganun po ba tayo? Pag tayo po ay tinawag ng Diyos para mga laga, iaalay po ba natin ang ating buhay? Ito, nakita ko po sa mga pastors po natin, mga nangangalaga sa atin. Kahit may sakit, kahit ang boses niya hindi na kaya magsalita, tuloy-tuloy pa rin po sa pag-preach, tuloy-tuloy po din sa pag-disciples po sa atin, tuloy-tuloy pa sa pag-mentoring, kahit na napupuyat po. Yan po yung nakita ko talaga na meron tayong totoong shepherd sa ating church po. So the good shepherds, which is Jesus, ito po yung ating good shepherds na meron siyang malalim na personal relationship sa kanyang mga tupa at yung kanyang selfless commitment to their welfare. Yung kanyang kahit na hindi siya makakain, kahit na siya ay maghirap, pero yung mga sheep niya aalagaan niya talaga. Yung good shepherd po, dahil po, bakit po? Ganun ang kanilang character, ang kanilang attitude, because they are motivated with love. Yun po napakahalaga. Love and ownership. Inaaray niyang kanya yung mga tupa. Inaaray niyang tunay na anak niyo yung kanyang mga tupa. Ganun ang dapat na leader. Hindi yung ikaw makakasira, kundi yung sheep. Inaaray niyang kanya at He cares for them. Malalim na malalim yung kanyang pag-aalaga. So, pag meron pang mga wolf o mga danger, tulad yung danger ng buhay po natin, yung mga false teachers po na yan, yung si Satan, darating po sa ating buhay yung good shepherds po, He protects the flocks. Pinoprotektahan po tayo ng Diyos and is willing to lay down His life for us. So He knows His sheep by name, tinatawag niya yung kanyang sheep sa kanyang pangalan. Bawa, Brother Edward. Pag sinabing Brother Edward, alam niya ang pangalan. Pag tinawag niya, alam niya kung sino siya at alam naman ni Edward kung sino yung tumatawag sa kanya. Dalawa kasing boses yung maririnig natin dito sa mundo. So ano yung pakikinggan natin boses? Yung boses pa nung true shepherd o yung false shepherd. So he knows his sheep by name. So yung boses niya naririnig ng totoong narinig ng sheep, yung totoong shepherds. Yung sheep po, protected po siya, ginagather po,
and the promise of eternal life. So, sabi doon sa John 10:12, he who is, ito naman yung hireling, ito yung mga bayaran ng mga shepherds. He who is a hard hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Tumatakbo po siya. Kasi yung mapapahamak siya dahil takot siya dahil hindi niya kayang ibigay yung buong buhay niya sa pag-aalaga ng mga tupa, and the wolf snatches them and scatter them. So kaya nga nagkakawatak-watak. Kaya nga po maging maingat po tayo. Dito po natin makikita na kung tayo po talaga inaalaga ng isang shepherds, makikita po natin na kahit anong nangyayari sa atin, hindi po tayo iiwanan. Ano po? And then sabi niya sa John 10:13, he pleased because he has a hard hand lang siya, bayaran lang siya, and cares nothing for the sheep. Bahala kayo dyan. Kung mamatay, hindi ako magpapakamatay para sa inyo. So dahil bayaran lang siya, wala siyang care, wala siyang pagmamalasakit po doon sa mga sheep. Ano po? Yung hireling po, is a temporary worker lang po yan. Ang primary motivation niya is personal to gain or wages. Kumita, not a well-being of the sheep. So yung hireling works to pay and has no genuine concern. Wala po siyang genuine concern or attachment to the sheep because they do not belong to him. Hindi po kasi sa kanya, hindi niya inaaring kanya. Kaya pag may dumating na wolf o yung panganib na parating, yung ito pong hireling na ito, iniiwanan niya, tumatakbo siya, iniiwanan niya yung mga sheep at para maprotektahan yung sarili niya, hindi po yung mga tupa. This leaves the flock vulnerable to being scattered and destroyed. Kaya nga pag iniwanan, napapahamak, nadi-destroyed, na tawag dito, namamatay yung mga sheep. So yun po yung wala po siyang close relationship sa mga sheep na ito, sa mga tupa. So hindi rin siya nagki-care sa kanya at wala siyang consideration, hindi siya considerate. Yung mga personal risks ng mga tupa, wala siyang pakialam. Kaya nga po nabibiktima yung mga tupa. Kaya naisulat ang Jehovah Tsidkenu dahil walang magliligtas sa atin. Dahil ang mga leaders or political, spiritual nila ay nagpapahamak sa kanila. Yun po yung nagpapahamak sa atin. Kaya yung Jehovah Tsidkenu ay naisulat. Dahil ito po yung ating righteous protector, righteous savior po natin. Kaya sabi doon sa verse 5 and 6, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. Ito po yung sinasabing David, hindi po yung literal na David, kundi ito po yung lineage po ni David. Sino po yung lineage ni David? Si Jesus po siya. Siya yung righteous branch na king na magre-reign po sa atin. So sabi doon sa verse 6, in his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. Bakit po sinabi niyo Judah at Israel? Dahil nung po merong kingdom division po nung panahon ni Jeremiah. And the Lord our righteous Savior, sabi dito sa verse 6 na ito. So pag sinabi pong righteousness, righteous. When we say that God is righteous, we mean that there is no wrong. Wala daw pong kamalian, dishonesty, or unfairness in Him. He is the perfectly righteous one, and His righteousness is an everlasting righteousness. So ano pong ibig sabihin para sa personal po, tanungin ko kayo, ano po para sa inyo ang meaning ng righteous? Sa akin po, ang pag sinabing righteous ay choose the right things. Choose the right things. Choose the right plans, choose the right paths, choose the right decision, and choose God's will. Yan po para sa akin po, yung personal kong definition ng righteous. So, Jehovah Tsidkenu means, ano pong ibig sabihin ng Jehovah Tsidkenu? True righteousness is not attained by what we do. Tama. Yung totoong righteousness, hindi po natin makukuha yan sa mabubuti nating gawa. Kaya dahil sinabi ng Titus chapter 3 verse 5, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Tandaan po natin, dahil po sa mercy ng Diyos, kaya po tayo naging righteous sa harapan ng Panginoon. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Nung tayo po ay na-renew, nung tayo po ay na-born again, nung tayo po ay na-convert, yung pong na-renew po yung ating espiritu. Napalitan yung espiritu natin ng espiritu ng katamaran, espiritu ng
ng kayabangan, lahat po ng masasamang espiritu, napalatan po yan at hindi po yan galing sa ating mga mabubuting gawa dahil ito po ay righteousness na galing sa mercy ng Panginoon. Sinasabi natin na ako naman ay laging nagsisimba, ako naman ay laging naalaman ng simbahan, lagi po akong ganito, yung ating mga kinigisnan. So, yung religion po ang sinasabi, pero hindi po yung religion ang pinag-uusapan dito, yung relationship natin sa Panginoon. Dahil religion teaches us how to reach out. Tinuruan naman tayo ng religion. Naging stepping stone po natin. Ang religion teaches us how to reach out to God. But ito ang difference. Jesus teaches us how God reached down to us. Dahil bumaba si Kristo, bumaba si Jesus Christ para tayo abutin. Amen. So yun po yung true righteousness is not attained but by what we do. Number 2 po, ano ang meaning ng Jehovah Tsidkenu? True righteousness is freely given. For, sabi doon sa Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. Yan. Righteousness of God is revealed. Yung kanyang salita is righteousness that is by faith from first to last, just as is written, the righteous will live by faith. Tayo po ay nabubuhay. Nabubuhay po ang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Nagiging matuwid siya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung tayo po ay walang pananampalataya sa Diyos, hindi po magiging matuwid yung buhay natin. Amen po. Ganun lang po kasimple yun. And number 3 po, ng ibig sabihin po ng Jehovah Tsidkenu is, true righteousness can only be found in Jesus. Sabi po sa Romans 3:22, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Pag tayo po daw ay nanampalataya sa Panginoon, magkakamit tayo ng righteousness sa Diyos. Ano po? To all who believe. There is no difference between Jew and Gentiles. Yan. Yun kaya nga sabi, to all who believe. Hindi po ito, ang righteousness, hindi po ito niregalo kay ganito lang, o kay ganito lang, o sa kanya lang, o sa akin lang. Kundi sa lahat ng klase ng tao. Mayaman man, mahirap man, ikaw man ay mababa o mataas ka man, matangkad ka man, o maputi ka man, o maitim ka man, anuman lahi mo, ito po ay pinagkaloob ng Panginoon. Hindi po ito gawa natin. Amen. So, wag po tayong mag-alala dahil po itong 4 na pina ito na pinag-aralan po natin, this is pinapakita po na dito ng Panginoon na kahit na tayo may pinagdaan, kahit na tayo may pinagdaanan, kahit na tayo ay dumaan sa mga problem ng mga leaders natin, o meron pong pangako ang Diyos, may punishment po siya. At meron po siyang pangako para sa true shepherd. At meron po siyang purpose para sa true shepherd. And because He is Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness. Kaya wag po tayo mag-alala sa ating mga buhay kung tayo po ay dumadaan ng mga pagsubok. Meron po tayong Savior who is Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness. Amen. So tayo po ay manalangin. Lord God, marami po salamat sa iyong salita na patuloy naming na pag-aralan. Dawa, Panginoon, ito ay magbigay sa amin ng patuloy na kalakasan sa amin, na matuto kami, Panginoon, maging matalino at lagi kaming kumapit sa iyong salita, laging kaming kumapit sa iyong pangako na ikaw, Panginoon, ay mayroong purpose sa bawat buhay namin. Salamat po, Diyos, at patuloy mo po kami samahan pa sa aming gagawin pa sa aming prayer online, Panginoon. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.